Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2651. Nasira ba ang utak ng lalaking iyon? Gusto niya akong barilin sa ganoong kalayuan. Tumingin ang ikapitong prinsipe kay Huang Feng na naglalayon pa rin at tinutuya siya. Tama na. Sumang-ayon ang general sa gilid, tingnan mo ang posisyon ng kabilang partido, ang taong ito ay isa sa mga pangunahing general ng Yuanfeng country. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng emperador ng Yuanfeng country, na talagang italaga ang gayong tao bilang pangunahing general. Hindi katakataka na matatalo siya sa atin. Kahit na baguhin ng emperador ng Yuanfeng country ang pangunahing general, hindi siya magiging katapat ng ating Wind Absolute country. Kami ang hindi magagapi na Wind Absolute country. Sabi ng isa pang general. Gusto talaga ng Yuanfeng country na palitan ang posisyon ng ating Wind Absolute country na pag-isahin ang lugar sa labas ng pass. Ito ay simpleng pag-iisip. Gayunpaman, ang kanilang emperor na naghirang ng naturang pangunahing general ay maaaring magpatalo sa kanila ng lubusan. Ang 7th Prince at ang mga nakapaligid na general sa pader ng lungsod ay hindi siniseryoso si Huang Feng. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam ang sitwasyon ng ibang mga prinsipe. Hanggang ngayon, naramdaman pa rin nila na ang hukbo ng Wind Absolute country nila ang pinakamalakas na hukbo sa labas ng pass. Ang hukbo ng Yuanfeng country ay hindi nila kalaban. Tungkol sa ideya ni Huang Feng na gustong barilin ang ikapitong prinsipe, ang lahat ay humirit sa pang-aalipusta. Naramdaman nila na nasira ang utak ni Huang Feng. Sa sandaling ito, biglang binitawan ni Huang Feng ang bowstring sa kanyang kamay. Kasunod nito, lumipad ang palaso patungo sa pader ng lungsod na parang sinag ng liwanag. Dahil sa layo, hindi na maalayan ng 7th Prince at ng iba pa sa pader ng lungsod na naiputok na ni Huang Feng ang palaso. Nagkukwentuhan at nagbibiruan pa sila doon. Ano yun? Biglang, nakita ng isang general ang isang itim na tuldok na papalapit sa napakabilis na bilis. Ano yun? Tanong ng ikapitong prinsipe habang lumilingon sa direksyon na tinuro ng general. Puche, nang lumingon ang ikapitong prinsipe, dumating na sa kanyang harapan ang itim na tuldok. Kitang-kita niya na palaso iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang may lalabas na palaso dito. Hindi kaya nabaril ito ng kaharap niya. Napakalayo noon, paano naging posible iyon? Gayunpaman, dahil ang palaso ay nasa harap na niya, ang ideyang ito ay lumitaw sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Wala lang siyang oras para gumawa ng kahit ano. Nakatingin lang siya sa tamang-tama ng palaso sa puso niya. Pagkatapos, ang malaking puwersa ay naging sanhi ng arrow na direktang tumagos sa kanyang katawan, at ang arrowhead ay lumabas mula sa kanyang likod. Paano ito naging posible? Ang kaisipang ito ay lumabas sa isipan ng mga general ng Wind Absolute Nation na nakakita ng eksenang ito. Hindi na kailangang magtanong para malaman na ang palasong ito ay binaril mula sa tapat ng kampo ng Yuanfeng Nation. Gayunpaman, hindi bababa sa 1,000 metro ang layo nila mula sa hukbo ng Yuanfeng Nation. Anong uri ng arrow ang maaaring ishoot ng ganoon kalayo? Higit pa rito, talagang nagtataglay ito ng gayong mapangwasak na kapangyarihan. Hindi kayang tanggapin ng lahat ang katotohanan ito. Ganoon din ang ikapitong prinsipe. Bigla niyang naramdaman na sobrang natatawa siya. Pinagtatawanan lang niya ang katapat niya, wala na raw sa sarili ang gustong bumaril sa kanya. Gayunpaman, ngayon tila ang kabilang partido ay talagang may ganoong kakayahan. Ang wala sa sarili ay ang kanyang sarili at hindi ang iba. Sa pagtingin sa palaso sa kanyang dibdib at naramdaman ang mabilis na pagkawala ng kanyang lakas, alam ng ikapitong prinsipe na ang lahat ng ito ay nangangahulugan na sila, ang kanyang mga dakilang plano, kanyang mga ambisyon, at mga pangarap, ay lahat ay hindi matutupad. Kahit ang sarili niyang buhay ay hindi mailigtas. Kung alam kong mangyayari ito, hindi na sana ako pumunta dito. Ang kaisipang ito ay lumitaw sa isipan ng ikapitong prinsipe. Pagkatapos nito, ang katawan ng 7th Prince ay nawalan ng suporta at direktang nahulog mula sa pader ng lungsod. Ang mga general ng Wind Absolute Nation sa paligid niya ay nabigla pa rin sa biglaang pagkamatay ng 7th Prince. Hindi sila nag-react. Nang mag-react sila,
ang katawan ng 7th Prince ay nahulog na sa labas ng pader ng lungsod at nahuhulog na. Bilasan mo, buksan mo ang gate ng lungsod at ibalik ang bangkay ng 7th Prince. Agad na sabi ng isang general. Pero, nasa labas lang ng lungsod ang kalaban. Kapag binuksan na natin ang gate ng lungsod, sasamantalahin nila ang pagkakataong umatake. Nag-aalalang sabi ng isa pang general. Don't tell me na titingnan mo lang ang bangkay ng 7th Prince na iniwan sa labas ng lungsod at pinapahiya ng kalaban. Sabi ng isang general sa gilid. Nabigo na tayong protektahan ang 7th Prince. Kung hindi man lang natin maprotektahan ang katawan niya, sa pagbabalik namin, siguradong hindi kami pababayaan ng kamahalan. Sabi ng general na nagsalita kanina. Natahimik ang lahat, talagang ganoon. Kung may iwan ang katawan ng 7th Prince sa labas ng lungsod, tiyak na gagamitin ng hukbo ng Yuan Feng Nation sa labas ng lungsod ang katawan ng 7th Prince para gumawa ng isyu dito. Sa oras na iyon, ang katawan ng 7th Prince ay masisira at mapapahiya. Iyon ay isang pagkawala ng mukha para sa Wind Absolute Nation. Paanong hindi magagalit ang emperador kung alam niya? Bukod dito, nakita na lang nila ang dibdib ng 7th Prince na tinamaan ng palaso at nahulog mula sa pader ng lungsod. Paano kung buhay pa siya at mailigtas pa? Kung mailigtas nila ang ikapitong prinsipe, maaari itong ituring bilang pagbawi. Siyempre, alam din nila na napakaliit ng posibilidad na ito. Mula sa posisyon ng katawan ng 7th Prince, alam nilang hindi na makakaligtas ang 7th Prince. Gayunpaman, hanggat may kislap ng pag-asa, hindi sila handang sumuko. At saka, napagpustahan na nila ang kanilang kinabukasan sa 7th Prince. Paano nila nagagawang isuko ang ikapitong prinsipe ng ganun-ganun lang? Sa makatuwid, mabilis na napagkasundoan ng mga general na buksan ang tarangkahan ng lungsod at ibalik ang ikapitong prinsipe. Bukod dito, tiwala sila na makakalaban nila ang Yuan Feng Nation. Kahit na hindi nila magamit ang pader ng lungsod, hindi sila natatakot sa hukbo ng Yuan Feng Nation. Katatapos lang nilang manalo sa isang labanan sa Yuan Feng Nation hindi pa lang noon. Dahil maaari silang manalo ng isang beses, naniniwala sila na maaari silang manalo sa pangalawang pagkakataon. Sa kabilang panig, ibinalik ni Huang Feng ang busog at palaso sa sundalo. Pagkatapos, sa ilalim ng gulat na tingin ng general ng Yuan Feng Nation, ikinaway niya ang kanyang kamay at ang 3,000 elite na dinala niya ay sumakay sa kanilang mga kabayo at sumugod patungo sa lungsod na nasa harapan nila. Hayaan mong sumugod din ang mga tauhan mo. Sabi ni Huang Feng sa general na nabigla pa rin. Ay, oo. Mabilis na sumagot ang general, sa kahinayaan ng kanyang mga tauhan na sumugod din palabas. Ang kanyang kasalukuyang damdamin ay katulad ng sa mga general ng Fengju Nation. Hindi rin niya inaasahan na tatamaan talaga ni Huang Feng ang target mula sa ganoong kalayuan. Bukod dito, pagkatapos na lumipad ang palaso sa ngayon, mayroon pa rin itong nakamamatay at hindi malambot. Nakita niya sa sarili niyang mga mata na ang ikapitong prinsipe, nakakasigaw lang, ay nahulog mula sa pader ng lungsod. Nang hindi, nagtatanong, alam niya na ang 7th Prince ay hindi maaaring tumalon ng mag-isa. Isa lang ang posibilidad, at iyon ay natamaan siya ng palaso ni Huang Feng. Ito ay isang tunay na makadiyos na mamamana, tulad ng isang mahabang distansya at tulad katumpakan. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Kabanata 2652. Dahil na rin sa pagkabigla ay hindi man lang nag-isip ang general bago niya inutusan ang kanyang mga sundalo na kumawala. Gayunpaman, nang mabawi niya ang kanyang katinuan at tumingin sa pader ng lungsod, medyo nag-alala siya. Bagamat pinatay ni Huang Feng ang 7th Prince sa kabilang panig, natiyak na magiging sanhi ng pagbagsak ng moral ng kalaban. Gayunpaman, wala silang anumang mga sandata sa pagkubkob, kaya imposible para sa kanila na umakyat sa pader. Kahit na sumugod sila ngayon, wala itong silbi. Sa karamihan, maaari lamang silang magpakitang gilas sa harap ng dingding. Pagkatapos, sa ilalim ng pag-atake ng kaaway, maaari lamang nilang iikot ang kanilang mga kabayo at bumalik. Para bang nakita niya ang iniisip ng general, hinikayat ni Huang Feng ang kanyang kabayo na pasulong at sinabi sa general na nasa tabi niya, "Huwag kang mag-alala, bubuksan nila ang gate ng lungsod sa kanilang sarili." At saka, kahit na hindi nila buksan ang gate ng lungsod, ang pader ng lungsod na iyon ng 2 hanggang 3 metro ang taas ay hindi makakapigil sa aking mga tauhan.
Labis ang tiwala ni Huang Feng nang sabihin niya ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay namumuno sa isang hukbo sa labanan. Ang kanyang paghatol sa larangan ng digmaan ay nalampasan na ang maraming tao. Ngayong bumagsak na ang 7th Prince mula sa pader ng lungsod, ang hukbo ng Wind Absolute Country ay tiyak na mag-iisip ng paraan upang maibalik ang bangkay. Pagkatapos, ang pagbubukas ng gate ng lungsod ang tanging paraan na magagamit nila. Bilang karagdagan, alam ni Huang Feng na ang mga sundalo sa hukbo ng Wind Absolute Country ay palaging may tiwala at mapagmataas. Bago sila lumaban sa hukbo ng Yuanfeng Country, bago sila matalo sa hukbo ng Yuanfeng Country, palagi silang maniniwala na sila ang pinakamalakas na bansa sa labas ng pass. Ang Yuanfeng Country ay walang dapat ikabahala. Sa makatuwid, kahit na hindi sila umasa sa pader ng lungsod, maaari pa rin nilang talunin ang Yuanfeng Country. Higit pa rito, natalo nga nila ang Yuanfeng Country kamakailan. Sa ganitong paraan, kung gusto ng Wind Absolute Country na buksan ang gate ng lungsod, hindi sila magkakaroon ng masyadong maraming alalahanin. Anyway, kaya nilang manalo kahit wala ang city wall. Kung gayon, bakit hindi nila mabuksan ang gate ng lungsod? Sa makatuwid, sigurado si Huang Feng na ang mga gwardya sa lungsod ang magbubukas ng gate. Bukod dito, kahit na hindi nila buksan ang gate, naniniwala si Huang Feng na hindi magiging mahirap para sa kanya na umakyat sa pader ng lungsod na may hawak na mga elite na sundalo. Kung tutuusin, 2 hanggang 3 metro lamang ang taas ng pader ng lungsod. Bagamat ang mga sundalong ipinagpalit niya ay hindi mga martial arts masters, hindi magiging mahirap para sa kanila na umakyat sa pader ng lungsod. Gayunpaman, hindi ito alam ng general ng Yuanfeng Country. Ang alam lang niya ay wala siyang kahit anong siege weapons. Kung sumugod lang siya ng ganito, maliban sa magdulot ng ilang pagkalugi, wala nang iba pang resulta. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang general ay napakatalino at walang planong magsabi ng anuman. Sa halip, tahimik niyang sinunod ang utos ni Huang Feng. Dati, ang usapin ng pagbaril hanggang kamatayan sa 7th Prince of the Wind Absolute Country ay nagpakita na itong General Huang, na pinabura ng bagong emperor, ay may mga natatanging kakayahan. Marahil ay mayroon siyang ilang mga ideya. Bukod dito, hanggang ngayon, naaalala pa rin ng general na ito ang titig na tiningnan siya ni Huang Feng dati. Yung titig na nagpapalpitate sa puso niya ngayon. Nang sumugod si Huang Feng at ang iba pa sa kalagitnaan, dahan daw ang bumukas ang gate ng lungsod sa harap nila. Isang grupo ng mga sundalo ang sumugod mula sa gate ng lungsod at mabilis na sumugod patungo sa bangkay ng 7th Prince ng Wind Absolute Country. Nang makita ang eksenang ito, lumabas ang ngiti sa bibig ni Huang Feng. Tama, lahat ay tulad ng inaasahan niya. Ang mga bantay sa lungsod ay hindi nang ahas na iwan ang bangkay ng ikapitong prinsipe sa labas ng lungsod. Ngayong nabuksan na nga ang tarangkahan ng lungsod, hindi katakataka ang sumusunod na resulta. Inutusan ni Huang Feng ang mga tropa na pabilisin pa, hindi binibigyan ng pagkakataon ng kabilang partido na isara ang gate. Nang makita ito, bahagyang ibinuko ng general ng Yuanfeng Country ang kanyang bibig. Pagkatapos, tumingin siya kay Huang Feng na may mga mata na puno ng paghanga. Ang lahat ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Ang General Huang na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ang bilis ng kabalyerya ni Huang Feng ay orihinal na napakabilis. Ngayong napataas na nila ang kanilang bilis, kasabay ng katotohanan na ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay bahagyang higit sa 1,000 metro, sa isang kisap mata, si Huang Feng at ang iba pa ay sumugod na sa ilalim ng pader ng lungsod. Sa oras na ito, ang mga gwardya na lumabas mula sa lungsod ay kararating lamang sa tabi ng bangkay ng ikapitong prinsipe. Nang makitang hindi maiiwasan ang isang labanan, ang mga bantay sa pader ng lungsod ay nagsimula ng gumamit ng mga busog at palaso upang salakayin si Huang Feng at ang iba pa. Kasabay nito, mas maraming sundalo mula sa Wind Absolute Country ang lumabas mula sa lungsod at mas nabuksan ang gate ng lungsod. Ang mga sundalong ito ay halatang gustong protektahan ang bangkay ng 7th Prince sa lungsod, ngunit si Huang Feng at ang iba ay natural na hindi papayag na gawin nila ang gusto nila. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay hindi maiiwasan. Pagkatapos ng labanan, ang mga sundalo mula sa Wind Absolute Country na lumabas ay natakot nang malaman na sila ay talagang hindi katugma para sa hukbo ng Yuanfeng Country. Sa simula ng labanan, sila ay ganap na napigilan at nahulog sa isang hindi magandang posisyon.
Hindi mahalaga kung ito ay sa mga tuntunin ng pakikipagtulungan o individual na lakas, ang kabilang panig ay higit na nakahihigit sa kanilang sariling panig. Bukod dito, kapag ang mga sundalong ito ay nakikipaglaban, talagang nagawa nilang ilihis ang kanilang atensyon sa sitwasyon sa pader ng lungsod. Nagagawa nilang madaling gamitin ang mga gwardya na lumabas mula sa lungsod upang umiwas sa mga palaso. Naging dahilan ito upang hindi masyadong mataas ang kanilang mga nasawi. Sa kabaligtaran, ang hukbo ng Wind Absolute Country na lumabas ay dumarami ang nasawi. Upang hindi tuluyang mapuksa ang hukbong lumabas at ang bangkay ng ikapitong prinsipe ay makapasok ng maayos sa lungsod, ang mga general sa lungsod ay maaari lamang patuloy na magpadala ng higit pang mga sundalo upang suportahan. Gayunpaman, kahit na ginawa na nila ito, wala pa ring epekto. Ang hukbo ng Wind Absolute Country na lumabas ay nasa isang hindi magandang posisyon. Binugbog pa sila hanggang sa tuluyan na silang umatras. Mabilis na dumating ang lokasyon ng labanan sa pagitan ng dalawang panig malapit sa tarangkahan ng lungsod. Sa oras na ito, gustong isara ng mga bantay sa lungsod ang tarangkahan ng lungsod, ngunit hindi nila ito nagawa. Ang magkabilang panig ay lumaban ng mahigpit malapit sa tarangkahan ng lungsod. Gayunpaman, sa ilalim ng pag-atake ng mga elite na sundalo mula sa Yuanfeng Country, ang kontrol sa gate ng lungsod ay mabilis na inagaw. Ang gate ng lungsod ay wala na sa kontrol. Ang hukbo ng Yuanfeng Country sa labas ng lungsod ay patuloy na pumapasok sa lungsod. Walang saysay ang patuloy na pananatili sa pader ng lungsod. Ang mga general na iyon mula sa Wind Absolute Country ay nasa kawalan habang patuloy nilang inutusan ang hukbo sa pader ng lungsod na bumaba at suportahan ang hukbo sa ibaba. Ang mga general na ito mula sa Wind Absolute Country ay nasa estado ng kalituhan mula pa noong simula ng labanan. Nakatayo sila sa mataas na lugar at kitang-kita nila na ang kanilang hukbo ay lubusang dehado sa pakikipaglaban sa kalaban. Kahit na ang pagtutol ay tila hindi sapat. Parang hindi magkapantay ang dalawang panig. Parang regular na hukbo ang kalaban at sila ang milisya na walang kapangyarihang panlaban. Gayunpaman, paano ito naging posible? Paano kaya ito? Kakaaway lang nila sa kabilang partido hindi pa lang. Bagamat inamin nila na ang lakas ng hukbo ng bansa ng Yuanfeng ay tila mas malakas kaysa dati, kahit man lamang sa diwa ng pakikipaglaban, natalo pa rin sila ng mga ito ng walang anumang pananibik. Paano magkakaroon ng napakalaking pagbabago sa kapangyarihang panlaban ng kabilang partido sa napakaikling panahon? Kabanata 2653. Ang mga general ng Wind Absolute Country sa pader ng lungsod ay hindi maintindihan kung paano ang hukbo ng Yuanfeng Country ay magkakaroon ng napakalaking pagbabago sa kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa napakaikling panahon. Lahat sila ay matandang general sa hukbo at naiintindihan nila ang pagsasanay ng hukbo. Gayunpaman, hindi nila alam ang anumang paraan na maaaring magpapahintulot sa hukbo na magkaroon ng ganoong pagbabago sa lakas ng lupa sa napakaikling panahon. Maaaring may iba pang mga tropa sa hukbo ng Yuanfeng Country na umaatake sa lungsod. Kung hindi, bakit biglang magiging napakalakas ang hukbong natalo lang nila? Ito ang tanging paliwanag na may katuturan. Nang mag-isip sila sa ganitong paraan, nakita nila na ang mga sundalo sa harapan ng hukbong pangkubkob mula sa estado ng Yuanfeng ay talagang iba sa mga sundalo mula sa estado ng Yuanfeng sa mga tuntunin ng aura at estilo ng pakikipaglaban. Mas malakas ang kanilang aura, at mas maganda ang kanilang pagtutulungan. Ang kanilang individual na lakas ay mas malakas din. Ito ay isang hukbo na mas elite kaysa sa elite na hukbo ng Wind Absolute Country. Gayunpaman, paano ito magiging posible? Paano sila lumitaw? Paano magkakaroon ng hukbo na mas elite kaysa sa kanila sa labas ng pass? Bukod dito, sa pagtingin sa kanilang mga uniforme ng militar, maliwanag na sila ay kabilang sa Yuanfeng Country. Maaaring ang mga taong ito ay lihim na sinanay ng Yuanfeng Country. Ang mga general ng Wind Absolute Country sa tuktok ng pader ng lungsod ay naunawaan ang ilang mga bagay, ngunit may mas maraming pagdududa sa kanilang mga puso. Siyempre, naunawaan din nila na hindi ngayon ang oras para isipin ito. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanila ngayon ay ang palayasin ng hukbo ng Yuanfeng Country na umaatake sa lungsod. Gayunpaman, ang bagay ay tila simple, ngunit ito ay napakahirap na makamit. Masyadong malakas ang hukbong umaatake sa lungsod.
Kahit na nagpadala na sila ng maraming elite, hindi pa rin nila mababago ang sitwasyon. Binugbog pa rin sila pabalik ng kalaban. Go! Go! Kayong lahat magmadali. Huwag hayaan ang hukbo ng Yuanfeng country na pumasok sa lungsod. Panipi, tigilan mo sila. Walang sino man ang pinapayagang umatras ng isang hakbang. Pugutan ng ulo ang hindi sumunod. Panipi, reserve team. Nasaan ang reserve team? Go! Panipi, ang mga general ng Wind Absolute Country sa pader ng lungsod ay nababalisa. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang hindi pabor sa kanila. Ngayon lang sila nakaranas ng labanan at hindi sapat ang pahinga. Ang lakas ng kalaban ay mas malakas kaysa sa kanila. Kahit tuloy-tuloy ang pagpapakalat nila ng tropa, hindi pa rin nila mapigilan ang takbo ng pagbagsak. Tungkol naman sa bangkay ng 7th Prince, hindi pa ito nakuha. Napakagulo ng eksena kaya hindi man lang alam ng mga general sa pader ng lungsod kung nasaan ang bangkay ng 7th Prince. Nang makitang nawawala na sa kontrol ang sitwasyon, naisipan na ng mga general na nasa ibabaw ng pader ng lungsod na lumayas. Gayunpaman, nasa ibabaw pa rin sila ng pader ng lungsod at karamihan sa mga sundalo ay nakikipaglaban pa rin sa ibaba. Gustuhin man nilang kumawala sa pagkakakulong, tinansya nila na hindi sila makakapagdala ng napakaraming tao. Kahit na sila ay ligtas na nakatakas, ang kanilang lakas ay lubos na mababawasan. Kung ang kalaban ay nahuli, kung gayon sila ay patay. Gayunpaman, wala na silang pakialam ngayon. Ang hukbo ng Yuanfeng country ay ganap na nakontrol ang gate ng lungsod. Labis na napalakas ang kanilang moral. Habang nag-aaway sila, lalo silang naging matapang. Halos hindi makalaban ang hukbo sa ibaba. Nang makita ito, hindi na nagdalawang isip ang mga general at hinayaan ang mga natitirang sundalo na magpatuloy sa pakikipaglaban. Dinala nila ang ilan sa kanilang mga pinagkakatiwalaang katulong at naghanda na bumaba sa pader ng lungsod mula sa ibang direksyon at pagkatapos ay umalis sa lugar na ito. Bagamat mababawasan ng husto ang kanilang lakas at kapag bumalik sila sa bansa, tiyak na sila ay parurusahan ng emperador. Gayunpaman, ito ay mas mahusay kaysa sa mamatay dito. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay mula nang pumasok si Huang Feng sa lungsod, hinahanap na niya ang mga general ng Wind Absolute Country. Sa nakaraang karanasan, alam ni Huang Feng na hanggat una niyang pinatay ang mga general ng kaaway, mababawasan ng husto ang kalooban ng kaaway na lumaban. Mas madali para sa kanila na lumaban sa kanilang panig. At ang operasyong ito ng pagputol ng ulo ay malinaw na ginawa mismo ni Huang Feng. Siya ang may pinakamaraming kumpiyansa. Nang ang mga general ng Wind Absolute Country ay naghahanda ng tumakas, natuklasan na sila ni Huang Feng. Matapos makita ang kanilang mga aksyon, nahulaan ni Huang Feng kung ano ang susunod nilang gagawin. "I'll leave this place to you. Babalik ako agad," sinabi ni Huang Feng sa general ng Yuanfeng Country na sumusunod sa kanya. "General Huang, huwag kang mag-alala. Siguradong hindi kita pababayaan," nangako ang general. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Huang Feng para makaalis siya sa ganoong oras, halatang may mas mahalagang gagawin si Huang Feng. Pagkatapos ng serye ng mga kaganapan ngayon, malaki ang tiwala ng general na ito kay Huang Feng. At saka, hindi ito ang oras para magsalita ng walang kaparirikan. Kailangan lang niyang gawin ang hiniling ni Huang Feng. Tumango si Huang Feng sa kanya. Pagkatapos noon, pinatay niya ang 2 taong nasa harapan niya gamit ang isang hiwa ng kanyang espada. Sa isang tapik ng kanyang paa, lumipad ang kanyang buong katawan. Sa ilalim ng gulat na mga mata ng mga tao, si Huang Feng ay nabasag sa mga layer ng pagkubkob at nakarating sa tuktok ng pader ng lungsod sa isang iglap. Ang mga bantay sa pader ng lungsod ay halatang hindi handa sa sitwasyong ito. Ang mga taong malapit sa hagdan ay lahat ng kanilang mga tao. Hindi nila inaasahan na may makakarating sa tuktok ng pader ng lungsod ng ganoon kadali. Gayunpaman, hindi magiging magalang si Huang Feng sa kanila. Isang lalaki at isang espada, naglakad siya patungo sa kinaroroonan ng mga general. Gusto siyang pigilan ng mga sundalo ng Wind Absolute Country, ngunit nalaman nilang walang saysay ang lahat ng ito. Kahit sino pa ang dumating, gaano man karaming tao ang dumating, pinatay silang lahat ni Huang Feng. Maging ang kanyang bilis ay hindi man lang bumagal dahil dito. Ang ibang mga sundalo ng Wind Absolute Country ay natakot nang makita nila ang eksenang ito.
Hindi nila alam na ang isang tao ay maaaring maging napakalakas. Tao pa ba siya? Hindi ba ito masyadong makapangyarihan? Sino kaya ang kalaban niya? Ang hindi alam ng mga taong ito ay dahil natatakot si Huang Feng na takutin ang mga sundalong naruroon, kaya't sadyang nagpigil siya. Kung hindi, mas magiging exaggerated ang eksena. Ang mga general ng Wind Absolute Country na 12-dosenang metro ang layo sa kanya ay napatay na sana niya. Dahil ito ay isang mababang antas ng mundo, ayaw ni Huang Feng na magdulot ng labis na gulo. Sa makatuwid, mula sa sandaling pumasok siya sa espasyong ito, sinasadya niyang kinokontrol ang kanyang mga kasanayan. Kung hindi, hindi na niya kailangang ipagpalit ang sinumang elite na tropa. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang sarili, maaari niyang patayin ang lahat ng maharlikang pamilya ng mga bansa sa labas ng pass. Kahit gaano pa karami ang mga tropa, hindi ito sapat para sa kanya na pumatay. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, ito ay masyadong pinalaki. Bukod dito, pumunta rito si Huang Feng upang pamunuan ang lugar na ito. Ang paglikha ng nakakatakot na kapaligiran ay hindi maganda para sa kanya. Bukod dito, kung ang mga tao ay pinatay, sino ang tutulong sa kanya na kumita ng pera? Dahil dito, sadyang nagpigil si Huang Feng. Gayunpaman, sa ibang mga mata, siya ay sapat na malakas upang tumayo ang mga balahibo ng mga tao. Kabanata 2654. Nandito siya, nandito na siya, Panipi, paano siya nakaakyat dito? Bakit hindi natin siya pinigilan? Panipi, sino ang taong ito? Bakit ang lakas niya? Panipi, natuklasan din ng mga general mula sa Fengju Country na papaalis na si Huang Feng. Wala silang choice kundi ang tuklasin siya. Masyadong malaki ang mga galaw ni Huang Feng. Napakaraming tao ang kumubkob sa kanya ngunit hindi pa rin nila siya napigilan. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga general na iyon. Ang mga general na ito ay maaaring ituring na mga matandang general. Sila ay nasa hindi mabilang na mga larangan ng digmaan at nakakita ng hindi mabilang na tinatawag na mga eksperto sa hukbo. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay namatay sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Huang Feng ngayon ay lumampas sa kanilang pangunawa. Talaga bang napakalakas ng isang tao? Hindi ba ito masyadong makapangyarihan? Kaya naman, kahit ang mga matandang general na ito ay nataranta nang makita nila ang eksenang ito. Gumamit ng mga busog at palaso. Oo, gumamit ng mga busog at palaso para barilin siya hanggang mamatay. Sigaw ng isang general, ngunit marami tayong tao sa paligid niya. Kung gagamit tayo ng mga busog at palaso, natatakot ako. Nag-alinlangan ang isa pang general. Si Huang Feng ay isang tao lamang. Ang mga tao sa paligid niya ay nasa kanilang tabi. Kung gumamit sila ng mga busog at palaso, kahit na mapatay nila si Huang Feng, malamang napapatayin nila ang lahat ng nasa kanilang panig. We can't care so much now. Kung hindi natin siya papatayin, marami sa atin ang mamamatay. Lahat tayo dito mamamatay. Umungol ang general kanina. Sa harap ng napakalaking panganib, nawalan na siya ng malay. Ngayon, gusto lang niyang patayin si Huang Feng at tiyakin ang sarili niyang kaligtasan. Kung magdudulot man ito ng malaking bilang ng mga nasawi sa kanyang panig, wala siyang pakialam. Bukod dito, aling digmaan ang walang kamatayan. Hanggat may halaga ang pagkamatay, hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang namatay. Para sa kasalukuyang sitwasyon, hanggat maaari nilang patayin ang eksperto mula sa Yuan Feng Country, kung gayon ay katanggap-tanggap na ang ilang tao sa kanilang panig ay mamatay. Sandaling nag-alinlangan ang ibang mga general bago sumang-ayon sa general na ito. Sa huli, sa kanilang mga puso, ang kanilang sariling kaligtasan ang pinakamahalaga. Kung hindi nila pipiliin na talikuran ng hukbo at mag-isa na lumaban sa halip na lumaban hanggang wakas kasama ang mga sundalo. Napakabilis, isang grupo ng mga mamamana ang nagtipon. Ang dahilan kung bakit mataas ang lakas ng labanan ng hukbo ng Wind Absolute Country ay dahil sa kanilang horsemanship at archery. Sa dalawang lugar na ito, hindi lamang sila nauna sa Great Lu Dynasty, sila rin ang pinakamahusay sa buong Outer Pass. Sa hukbo ng Wind Absolute Country, walang kulang sa mga taong may mataas na kasanayan sa pag-archery. Gayunpaman, naunawaan din ng lahat na gaano man kahusay ang kakayahan ng isang tao sa pag-archery. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi pa rin maiiwasan ang aksidenteng pagkamatay.
Ito ay dahil napakaraming tao ang nakapaligid kay Huang Feng. Imposibleng maiwasan ng mga arrow ang mga tao sa paligid at atakihin lamang si Huang Feng. Gayunpaman, dahil nagbigay na ng utos ang mga nakatataas, ang tanging magagawa ng mga sundalong ito ay isagawa ito. Kaagad, hindi mabilang na mga arrow ang lumipad patungo kay Huang Feng. Gayunpaman, bago nila matamaan si Huang Feng, ang mga nakapaligid na sundalo ng Wind Absolute Country ay binaril. Sa katunayan, nang lumitaw ang mga mamamana na iyon, napansin na sila ni Huang Feng. Maaari sana siyang umatras bago pa lubusang handa ang mga mamamana na iyon. Hindi man lang siya mapigilan ng mga tao rito. Gayunpaman, hindi niya piniling gawin iyon dahil tiwala siyang hindi siya sasaktan ng mga mamamana na ito. Matapos ang pag-shoot ng isang round ng mga arrow, ang mga mamamana ay hindi tumigil. Muli silang nag-knock ng mga arrow at nag-knock ng mga arrow. Napakabilis, hindi mabilang na mga arrow ang lumipad sa direksyon na ito, at marami pang sundalo ng Wind Absolute Country ang nahulog. Pagkatapos ng 2 round ng pamamaril, wala nang maraming sundalo ng Wind Absolute Country sa paligid ng Huang Feng. Karamihan sa kanila ay namatay sa ilalim ng mga palaso ng kanilang sariling mga tao. Iilan lang ang nakakita na hindi maganda ang sitwasyon at umatras muna. Sa ganitong paraan, ganap na nalantad si Huang Feng sa paningin ng mga general at mamamana na iyon. Sa paligid niya, wala nang mga sundalo ng Wind Absolute Country na magpo-protekta sa kanya. Kung magpapaputok muli ang mga mamamana na iyon, tiyak na siya ang target nila. Gayunpaman, kahit ngayon, si Huang Feng ay napakalmado. Tahimik siyang tumingin sa mga mamamana na iyon saglit. Gayunpaman, gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ng lahat sa eksena. Sa simula, inakala ng lahat na tiyak na pipiliin ni Huang Feng na tumakas kapag nakita niya ang napakaraming mamamana na tumututok sa kanya. Kung tutuusin, gaano man siya kalakas, isa lang siyang tao at hindi isang Diyos. Sa harap ng napakaraming palaso ng mga mamamana, sa isang makitid na espasyo, walang posibilidad na makatakas. Gayunpaman, hindi inaasahang hindi pinili ni Huang Feng na tumakas. Sa halip, hindi siya umatras at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa gilid na ito. Oo, ito ay naglalakad, hindi tumatakbo. Naglakad si Huang Feng nang hindi nagmamadali sa ilalim ng tingin ng lahat, na parang wala ang mga sundalo sa paligid niya. Shoot! Bilasan mo siyang barilin hanggang mamatay. Panipi. Ang mapagmataas na ugali ni Huang Feng ay naging sanhi ng labis na pagkadismaya ng mga general ng Wind Absolute Country. Napakalinaw ng kahulugan ni Huang Feng. Hindi niya inilagay ang mga ito sa kanyang mga mata. Kahit na napakaraming mga mamamana ang tumututok sa kanya, hindi pa rin siya nakaramdam ng takot. Nakaramdam din ng matinding galit ang mga mamamana na iyon, pati na rin ang paghamak sa kanila ni Huang Feng. Anuman ang mangyari, lahat sila ay mahuhusay na mamamana sa hukbo. Ngayon, daan-daang mamamana ang nakatutok sa kanya. Walang ibang saplot sa paligid niya, gayunpaman siya ay mayabang pa rin. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Matapos matanggap ang utos, halos sabay-sabay na binitawan ng mga mamamana ng Wind Absolute Country ang mga arrow sa kanilang mga kamay. Pagkatapos, daan-daang mga palaso ang lumipad patungo kay Huang Feng tulad ng isang kayeg ng mga balang, na bumubuo ng isang hindi maarok na pader. Sa ilalim ng gayong siksik na pag-atake, hindi inakala ng mga sundalong iyon ng Wind Absolute Country na makakaiwas pa si Huang Feng. Sa kanilang mga mata, si Huang Feng ay isa ng patay na tao. Ang dahilan kung bakit siya nabubuhay ngayon ay dahil hindi pa lumilipad ang mga palaso. Ang pagkakaiba niya sa isang patay na tao ay maaari pa siyang mabuhay ng 1 o 2 segundo pa. Gayunpaman, sa pagharap sa mga makakapal na arrow na ito, si Huang Feng ay tila walang pakialam. Ang mga sundalong iyon ng Wind Absolute Country ay tumingin kay Huang Feng na parabang nakatingin sila sa isang tanga. Bagamat malakas ang kakayahan ng taong ito, hindi maganda ang kanyang utak. Ito ang naisip ng mga sundalo ng Wind Absolute Country kay Huang Feng. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpadilat sa kanilang mga mata sa gulat. Nang ang mga arrow na iyon ay lumapit kay Huang Feng, ang katawan ni Huang Feng ay patuloy na umiikot pa kaliwa at kanan. Dahil ang bilis ng pag-twist ay masyadong mabilis, sa mga mata ng mga sundalo ng Wind Absolute Country, mayroong ilang mga after images ni Huang Feng.
At ang mga arrow na lumipad ay hindi tumama kay Huang Feng gaya ng inaasahan ng mga sundalo ng Wind Absolute Country. Sa halip, parang lahat sila ay may mga mata at lumipad lampas kay Huang Feng. Kabanata 2655. Paano ito naging posible? Hindi alam ng mga sundalo ng Wind Absolute Country na ito ang unang pagkakataon na nabigla sila ngayon. Marahil ang bilang ng mga pagkabigla ngayon ay higit pa sa kabuuan ng lahat ng kanilang mga naunang pagkabigla. Gayunpaman, ang eksena sa harap nila, kahit na sinusubukan ng mga sundalo ng Wind Absolute Country ang kanilang makakaya upang pigilan ang kanilang sarili, hindi pa rin nila maiwasang mabigla. Ito ay dahil ang eksenang nasasaksihan nila ngayon ay sadyang hindi maisip. Daan-daang mga arrow ang nakatutok sa iisang target. Bukod dito, ang distansya ay hindi masyadong malayo at ang mga mamamana ay pawang mga eksperto sa hukbo. Gayunpaman, walang isang arrow ang tumama sa target. Napakaraming mga arrow, ngunit lahat ay hindi nakuha. Ang kanilang target ay naglalakad pa rin patungo sa kanila sa isang masayang lakad. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang mga mamamana ay magiging madali. Sa katunayan, naipakita na nila ang kanilang pinakamahusay na kakayahan. Gayunpaman, hindi nila makamit ang resulta na gusto nila. Ang eksena ba ngayon ay isang bagay na kayang gawin ng isang tao? Paano niya nagawang makaiwas sa napakaraming palaso sa napakaikling panahon? Bukod dito, sa bawat pagkakataon, nagagawa niyang umiwas sa mga arrow sa tamang oras. Walang makapagpaliwanag sa eksena kanina lang. Gayunpaman, ang nakakagimbal na eksenang iyon ay kagagaling lang sa harap ng mga mata ng lahat. Hindi nila ito matanggap. Bilasan mo, ipagpatuloy mo ang pagbaril, barilin mo siya hanggang mamatay. Huwag mo siyang hayaang lumapit. Nang makita ng mga general ng Wind Absolute Country na lumalapit pa rin si Huang Feng sa kanila, labis silang naalarma. Ngayon lang, napakaraming palaso. Not to mention ang pagpatay sa kanya, ni hindi man lang siya napatigil kahit saglit. Ito ay sobra para sa kanila upang mahawakan. Ang mga mamamana ay tila nagising sa isang panaginip. Dali-dali nilang ibinato muli ang kanilang mga palaso. Sa pagkakataong ito, hindi na nila kailangan ng sinumang mag-utos. Pagkatapos magpuntirya ng kaunti, sinimulan nilang barilin si Huang Feng. Pagkatapos, inilabas nilang muli ang kanilang mga palaso, tinutukan, at binaril. Biglang lumitaw ang hindi mabilang na mga palaso sa pader ng lungsod. Lahat sila ay lumipad sa iisang direksyon. Lahat sila ay nakatutok kay Huang Feng. Gayunpaman, naglalakad pa rin si Huang Feng sa isang masayang lakad. Parang hindi niya nakita ang mga arrow na iyon. Gayunpaman, nang lapitan siya ng mga palaso, madali niyang naiwasan ang mga ito. Patuloy pa rin siyang sumusulong, na nagsasara ng distansya sa pagitan niya at ng mga general ng Wind Absolute Country. Sa oras na ito, ang mga general ng Wind Absolute Country ay nasa bingit na ng pagbagsak. Hindi pa sila nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Napakaraming arrow, ngunit hindi nila matamaan ang isang tao. Ang susi ay tila napaka-relax ng tao. Ito ay napakahirap para sa kanila na tanggapin. Ang mga general ng Wind Absolute Country ay nasa bingit na ng pagbagsak. Alam nilang natural na pumunta rito ang kabilang partido. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nasa bingit na ng pagkasira. Hindi nila inaasahan na mapapatay ng mga mamamana ang kabilang partido. Ngayon, ang tanging paraan para mabuhay sila ay ang pagtakas. Nang ang kabilang partido ay pinigilan ng mga mamamana, kailangan nilang makatakas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, pagdating ng kabilang partido, hindi nila akalain na makakatakas sila ng maayos. Kaya naman tumalikod at umalis ang mga general. Hindi na sila nang ahas na manatili pa rito. Ayaw din nilang makita kung ano ang mangyayari dito. Dahil hindi pa natama ng mga mamamana ang eksperto ng Yuan Feng Country hanggang ngayon, hindi magiging madali para sa kanila na tamaan ang susunod. Hindi na kailangan para sa kanila na patuloy na manatili dito at manood. Napansin din ni Huang Feng ang mga kilos ng mga general. Bahagya siyang ngumiti. Pagkatapos, bumilis muli ang kanyang mga yapak. Parang anino ang buong katawan niya. Mabilis siyang tumawid sa tabing ng mga palaso. Parang lumilipad ang buong katawan niya. Lalong nabigla ang mga mamamana. Dati, napakarami sa kanila ang hindi matamaan si Huang Feng. Isa na itong malaking dagok sa kanilang tiwala sa sarili. Gayunpaman, ang tanging nakakaaliw sa kanila ay napigilan pa rin nila ang kabilang partido,
para hindi agad makalapit ang kabilang partido. Gayunpaman, ngayong nakita nila ang mga aksyon ni Huang Feng, naunawaan nila na hindi sila ang pumipigil sa kabilang partido. Yung ibang party na hindi man lang naisip na makalapit ng mabilis. Hindi man lang ginamit ng kabilang partido ang buong lakas niya ngayon lang. Ito ay sobra para sa kanila upang mahawakan. Paano pa sila mabubuhay? Hindi ba ito masyadong malakas? Ang tiwala sa sarili ng mga mamamana ay umani ng matinding suntok. Maswerte man silang mabuhay ngayon, baka may anino sila sa kanilang mga puso kapag lumaban sa hinaharap. Ito ay seryosong makakaapekto sa kanilang lakas ng labanan. Siyempre, mahirap talagang sabihin kung makakaligtas sila kapag napalapit sa kanila si Huang Feng. Pagkatapos magpasya ni Huang Feng na bilasan, nakarating na siya sa harap ng mga mamamana sa isang kisap mata. Ang espada sa kanyang kamay ay bumangon at bumagsak, at nagsimula ang isang patayan. Ang mga mamamana na ito na ngayon lang umaatake kay Huang Feng ay naging target ni Huang Feng. Ang kanilang mga pag-atake kay Huang Feng ay walang epekto. Sa harap ng pag-atake ni Huang Feng, wala rin silang paraan para lumaban. Nagpatuloy ang massacre. Sa ilalim ng malakas na pag-atake ni Huang Feng, ang mga mamamana na iyon ay walang puwang upang lumaban. Maaari lamang silang patayin ng pasibo. Sa kabutihang palad, ang target ni Huang Feng ay ang mga general. Katulad nito, ayaw niyang patayin ang lahat ng mga sundalo dito. Sa labas ng pass, isang malaking bilang ng mga tao ang kailangan para magbukas ng mga bahay at umunlad. Kahit na ang mga taong ito ay hindi maaaring sumali sa hukbo sa hinaharap, maaari pa rin silang magsaka. Kailangan pa rin sila ni Huang Feng para mag-ambag sa kanyang supot ng pera. Sa makatuwid, ang layunin ni Huang Feng ay patayin lamang sila at pagkatapos ay patuloy na habulin ng mga general. Bagamat marami ang mga archer na ito, hindi nila mapigilan si Huang Feng. Pagkatapos nilang mawala ng kumpiyansa, gumawa pa sila ng inisyatiba para bigyang daan si Huang Feng. Hindi sila handang harapin ng direkta ang bird-ugong ito. Dahil dito, kahit na umalis ang mga general ng Wind Extinction Country bago si Huang Feng, mabilis silang naabutan niya. Sa oras na ito, kakaunti lamang ang mga personal na gwardya sa paligid ng mga general. Dati, napakarami nila ngunit hindi nila kayang patayin si Huang Feng. Ngayon, sa kakaunting tao, wala silang kahit katiting na kumpiyansa sa pagpatay kay Huang Feng. Sumuko ka o mamatay. Tumingin si Huang Feng sa mga taong iyon at mahinang sinabi. Bagamat mahina ang kanyang boses, puno ito ng kumpiyansa at hindi mapag-aalinlangan ng lasa. Bagamat nag-iisa pa rin si Huang Feng, walang mga sundalo ng Yuanfeng Country sa paligid niya. Ang mga general na iyon ng Wind Absolute Country ay may daan-daang bodyguard sa paligid nila. Gayunpaman, kahit sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang mga general na iyon ay nanginginig sa takot. Ang pagganap ni Huang Feng ngayon ay nakadama sa kanila ng takot mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Bilasan mo at magdesisyon. Limitado ang pasensya ko, muling sabi ni Huang Feng. Hindi siya mukhang kinubkob ng hukbo. Sa katunayan, bagamat si Huang Feng ay nag-iisa at ang kalaban ay may mas maraming tao, ang kasalukuyang sitwasyon ay parang pinalibutan ni Huang Feng ang isang grupo ng mga tao. Kabanata 2656. Ang mga general ng Wind Absolute Country ay lubhang nag-aalangan sa sandaling ito. Sa kanilang mga puso, bilang mga matataas na general ng Wind Absolute Country, ayaw nilang sumuko sa mga tao mula sa ibang mga bansa. Lalo na kapag ang kabilang partido ay mula sa Yuanfeng Country, na palagi nilang minamaliit. Lalo silang nag-conflict sa bagay na ito. Gayunpaman, ang katotohanan ngayon ay ang ekspertong ito mula sa Yuanfeng Country ay masyadong malakas. Kahit na maraming bodyguard ang mga general na ito sa paligid nila, hindi sila kumpiyansa na ligtas silang makakaalis sa lugar na ito. Karagdagan pa, namatay ang ikapitong prinsipe, na kanilang pinanganlungan. Nangangahulugan din ito na nawala ang kanilang pinakamalaking taga-suporta at ang pagkakataon din na umasa sa pag-akyat ng ikapitong prinsipe sa trono upang itaas ang kanilang katayuan. Nakauwi man sila ng ligtas sa kanilang bansa, iiwanan sila ng ibang mga prinsipe at ng kanilang mga kasamahan. Ito ay ganap na naiisip na hindi na sila magkakaroon ng kanilang dating kaluwalhatian. Dahil sa pagkamatay ng ikapitong prinsipe, maaaring hatulan pa sila ng matandang prinsipe.
Hindi rin palalampasan ng kanilang mga kasamahan ang pagkakataong ito para magdagdag ng insulto sa pinsala. Masasabing sa sandaling namatay ang 7th Prince, bumagsak ang kanilang status sa Wind Absolute Country. Ito ang halagang babayaran para sa pagsali sa kompetisyong ito. Kung nanalo sila, natural nilang mapanalunan ang lahat. Kung natalo sila, baka mawala talaga sa kanila ang lahat. Sa kasamaang palad, kahit hindi pa tapos ang kompetisyon, patay na ang 7th Prince. Natalo na sila, dahil walang magandang resulta ang pagbabalik nila sa kanilang bansa, at may panganib pa na maparusahan, maaari na rin silang sumuko. Bagamat ang estado ng Yuanfeng ay biglang lumakas, tiyak na kailangan pa rin nila ng ilang mga talento. Ang mga taong ito ay tiyak na makakahanap ng lugar para sa kanilang sarili sa estado ng Yuanfeng. Matapos itong maunawaan, diretsyong itinapon ng ilang general ang mga sandata sa kanilang mga kamay at lumuhad sa isang tuhod sa harap ni Huangfeng upang ipahayag ang kanilang pagpayag na sumuko. Nang makita ng ibang mga general na may nanguna, saglit silang nag-alinlangan bago itinapon ang kanilang mga sandata at sumuko kay Huangfeng. Natural na ganoon din ang ginawa ng mga bodyguard ng mga general na iyon. Dahil sa pagsuko ng mga general ng Wind Absolute Nation, mabilis na natapos ang labanan sa lungsod. Ang hukbo ng Yuanfeng Nation ay muling nakakuha ng tagumpay. Kinuha nila ang pagtatanggol ng lungsod at nagsimulang mapanatili ang kaayusan sa lungsod. Sa puntong ito, natalo na ni Huangfeng ang lahat ng tropang ipinadala ng Wind Absolute Nation. Naniniwala siya na ang Wind Absolute Nation ay hindi magkakaroon ng masyadong maraming tropa. Pagdating ng panahon, hanggat natalo nila ang mga tropa sa Wind Absolute Nation, natapos na sana ng Yuanfeng Nation ang pag-iisa ng lahat ng bansa sa labas ng Great Wall. Pagdating ng panahon, maaari nilang pagsamahin ang mga bansang ito sa isa at matutulungan nila siyang kumita ng pera. Sa oras na iyon, hindi niya sasayangin ang paglalakbay na ito. Kasabay nito, tutuperin niya sana ang kanyang pangako kay Prinsesa Qi. Gayunpaman, sa oras na ito, ang matandang emperador ng Yuanfeng Country, na minamanipula ni Huangfeng at ng bagong emperor, ay palihim na kumilos ng si Huangfeng at ang dating emperador ay nag-aaway sa labas. Naramdaman noon ni Huangfeng at ng bagong emperor na tila may pagdududa ang matandang emperor tungkol sa pagkakakilanlan ng bagong emperador. Gayunpaman, hindi siya pinatay ng dalawa dahil sa awa. Kung tutuusin, hindi na bata ang matandang emperador. Bukod dito, dalawa sa kanyang mga anak ang magkasunod na namatay. Si Huangfeng at ang iba pa ay pumalit na sa kanyang trono. Kung papatayin nila siya, sobra na. Gayunpaman, malinaw na ayaw nilang dalawa na dagdagan pa sila ng gulo ng matandang emperador. Kaya naman, inilagay nila ang matandang emperador sa ilalim ng house arrest. Anyway, hindi maganda ang kalusugan ng matandang emperador. Hindi naman magiging problema na ibalita sa publiko na nagpapagaling na siya. Pagkaraan ng ilang panahon, ang matandang emperador na wala ng mahabang panahon para mabuhay ay mamamatay. Wala ng gulo. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Huangfeng at ng Pepe na emperador na iyon ay ang matandang emperador ay ayaw umamin ng pagkatalo. Talagang pinaghinalaan niya ang pagkakakilanlan ng bagong emperador. Bilang ama ng bagong emperador, kilalang-kilala niya ang kanyang anak. Ang sunod-sunod na pagkilos ng bagong emperador ay nagparamdam sa kanya na may mali. Gayunpaman, inihayag niya sa publiko na ipapasa niya ang trono sa bagong emperador. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng bagong emperador. Sa makatuwid, kahit na may pagdududa sa kanyang puso, wala siyang magagawa. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal pagkatapos noon, pinangunahan ni Huangfeng at ng Pepe na emperador ang hukbo palabas ng palasyo. Nagbigay ito ng pagkakataon sa matandang emperador. Pagkatapos ng lahat, ang matandang emperador ay naging emperador ng Yuanfeng Country sa loob ng maraming taon. Mayroon pa siyang ilang mga pinagkakatiwalaang katulong sa palasyo. Pagkaalis ng bagong emperador, lihim niyang nakipag-ugnayan sa mga pinagkakatiwalaang aide na ito. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang matagumpay na makatakas mula sa pag-aresto sa bahay at mabawi ang kanyang kalayaan. Lahat kayo ay sumunod sa akin sa loob ng maraming taon. Sana sa pagkakataong ito, lahat kayo ay makatayo pa rin sa aking tabi at tulungan ako. Tiningnan ng matandang emperador ang grupo ng mga taong nakaluhod sa kanyang harapan at sinabing, sa mga taong ito, may mga general sa Imperial Army.
Karamihan sa kanila ay mga betang sa palasyo. Sila ay may kaunting kapangyarihan. Dahil ang matandang emperador ay katatapos lamang magbitiw, ang mga taong ito ay hindi na ibigay ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, alam ng lahat na ang isang bagong emperador ay magdadala ng mga bagong opisyal. Pagkaraan ng ilang panahon, pipili ang bagong emperador ng bagong tao na papalit sa kanila. Sa oras na iyon, kailangan nilang ibigay ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Masasabing sa buong bansa ng Yuanfeng, sila ang mga taong pinakaayaw na makita ang matandang emperor na bumaba sa trono at ang bagong emperador ay umakyat sa trono. Wala itong may dudulot na mabuti sa kanila. Kung may pagkakataon na mapanatili ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay, natural na hindi nila ito tatanggihan. Sa katunayan, gagawin pa nga nila ang kanilang makakaya. Kaya naman, nang matanggap nila ang utos ng matandang emperador, nagtipon silang lahat. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang gustong gawin ng matandang emperador. Hindi ko alam kung ano ang nais ng kamahalan na gawin natin, sabi ng isa sa mga general. Hindi niya binago ang paraan ng pakikipag-usap niya sa matandang emperador, na nangangahulugang ayaw niyang magbitiw ang matandang emperador. Ang Imperial Army sa palasyo ay ang personal na hukbo ng emperador. Sila ang huling linya ng depensa para sa emperador. Sa makatuwid, ang general ng Imperial Army ay dapat ang pinagkakatiwalaang tao ng emperador. Kung ang general ng Imperial Army ang gumawa ng desisyon, tiyak na ito ay isang nakamamatay na dagok sa emperor. Sa makatuwid, kapag ang matandang emperor ay nagbitiw at ang bagong emperador ay umakyat sa trono, ang mga posisyon ng iba pang mga eunuch ay maaaring hindi magbago, ngunit ang general ng Imperial Army ay tiyak na mawawala sa kanyang posisyon. Gayunpaman, personal na pinangunahan ng bagong emperador ang hukbo sa digmaan sa sandaling umakyat siya sa trono, kaya't wala siyang panahon na baguhin ang posisyon ng general ng Imperial Army. Gayunpaman, ganap na mahuhulaan na sa sandaling bumalik ang bagong emperor, tiyak na babaguhin ng general ng Imperial Army ang kanyang posisyon. Sa makatuwid, sa kanyang puso, ayaw niyang tanggapin ang lumang emperador na bumababa at ang bagong emperador na umakyat sa trono. Makikita ito sa paraan ng pakikipag-usap niya sa matandang emperador. Tuwang-tuwa rin ang matandang emperador sa titulong general ng Imperial Army. Bagamat hindi na siya ang emperor ngayon, nagustuhan niya ang titulong emperor. Kabanata 2657. Napakasimple lang ng gusto kong gawin mo. Iyon ay para matulungan akong mabawi ang trono. Marahil dahil sa impluwensya ng Imperial Army General, binago ng matandang emperor ang paraan ng pakikipag-usap niya sa kanyang sarili. Bawiin ang trono. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito, ngunit nasasabik din sila. Dapat malaman ng isang tao na ipinasa ng matandang emperador ang trono sa unang prinsipe sa isang pampublikong lugar. Mayroong maraming mga saksi, kabilang ang mga tao mula sa Yuanfeng country at mga tao mula sa ibang mga bansa. Bukod dito, hindi pinilit ang matandang emperador noong panahong iyon. Masasabing walang problema para sa bagong emperador na magmana ng trono. Makikitang lubos na nasisiyahan ang matandang emperador sa unang prinsipe. Gayunpaman, saglit lang ito, at gusto talaga ng matandang emperor na bawiin ang trono. Ano ang ibig sabihin nito? May nagawa bang mali ang bagong emperor na nagpalungkot sa matandang emperor? Oh, ang matandang emperador ay sakam sa kapangyarihan at ayaw bumitaw. Bukod dito, ang kalusugan ng matandang emperador ay palaging mahirap. Maaari siyang mamatay anumang oras. Kung hindi niya naipasa ang trono sa unang prinsipe ng maaga. Ngayon, gustong mabawi ng isang tao na maaaring mamatay anumang oras ang trono. Ito ay nakakagulat. Gayunpaman, sa parehong oras, ang mga taong ito ay nasa sabik din dahil lahat sila ay pinagkakatiwalaang mga katulong ng matandang emperador. Matapos magbitiw ang matandang emperador, nagsimula na silang maging marginalized. Ito ay sa ilalim ng mga pangyayari na ang bagong emperador ay walang kalayaang gumawa ng anuman. May isip na kapag nakalaya na ang bagong emperador, tiyak na hindi magiging madali ang kanilang mga araw. Tiyak na kailangan nilang malayo sa sentro ng kapangyarihan. Gayunpaman, kung babalik ang matandang emperador, iba ito. Bilang mga pinagkakatiwalaang aide ng matandang emperador, tiyak na malalagay sila sa isang mahalagang posisyon. Hanggat nabubuhay ang matandang emperador,
masisiyahan sila sa pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihan. Kaya naman, nakaramdam sila ng kaunting pananabik. Gayunpaman, bukod sa kanilang pananabik, nag-aalala rin sila. Ang bagong emperador ay umakyat na sa trono. Bukod dito, walang problema sa pinagmulan ng trono. Ang bagong emperador ay tiyak na hindi kusang ibibigay ang trono. Kahit na ang nagnakaw ng trono ay ang kanyang matanda, hindi niya ito ibibigay. Sa makatuwid, kung gusto nilang tulungan ang matandang emperor na mabawi ang trono, ito ay katumbas ng pagrerebelde. Kung nabigo sila, wala nang matitira sa kanila. Bilang karagdagan, ang kalusugan ng matandang emperador ay isang alalahanin din. Kung tutuusin, matanda na siya at may malubhang karamdaman. Maaari siyang mamatay anumang oras. Kapag siya ay namatay, ang unang prinsipe ay tiyak na magmamana ng trono. Sa oras na iyon, tiyak na sasagutin ng unang prinsipe ang iskor sa kanila. Hindi sila makakatakas sa kamatayan. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Kamahalan, hindi ka ba nasisiyahan sa ginawa ng bagong emperador? Nagtanong ang isang eunuch, ang bagong emperador ay personal na pinili ng kanyang kamahalan at lubos na pinagkakatiwalaan ng kanyang kamahalan. Bakit gagawin ito ng kanyang kamahalan? Karaniwan, kung ang isang eunuch ay maglakas loob na magtanong sa emperor ng ganoong tanong, kahit na siya ay pinagkakatiwalaan ng emperor, siya ay tiyak na mapaparusahan. Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon. Kailangan pang umasa ang matandang emperador sa kanila para tulungan siyang mabawi ang trono. Paano niya dapat harapin ang mga ito? Alam ng mga eunuch at general na hindi ito magandang ideya, ngunit ito ay may kaugnayan sa kanilang buhay, kaya hindi nila ito maaaring baliwalain. Humph! Bumantong hininga ang matandang emperador at sinabing, kung ang nakaupo sa trono ay anak ko pa rin, natural na hindi ko babawiin ang trono sa kanya. Ngunit hindi. Ano? Bulalas ng karamihan, biglang naalala ang ilan sa mga alingaw-ngaw mula noon. Hindi nagtagal pagkatapos maipasa ng matandang emperador ang trono sa bagong emperador. May sinabi siyang kainahinala tungkol sa pagkakakilanlan ng bagong emperador. Dahil dito ay isinailalim sa house arrest ang matandang emperador. Noong una, ang mga taong ito, tulad ng iba, ay nag-iisip na ito ay isang bulong-bulungan lamang. O, gaya ng sinabi ng bagong emperor, sinabi ito ng matandang emperor dahil siya ay may malubhang karamdaman at wala sa kanyang tamang pag-iisip. Iyon ang dahilan kung bakit niya sinabi ang mga salitang iyon. Gayunpaman, tila hindi ito ang kaso. Natitiyak ng karamihan na ang matandang emperador ay ganap na gising ngayon. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga pangyayari, pinaghihinalaan pa rin niya ang pagkakakilanlan ng bagong emperador. Nang naisip nila kung paano tila nag-aalala ang bagong emperor sa matandang emperador, ngunit talagang inilagay ang matandang emperor sa ilalim ng house arrest, naramdaman nilang hindi simple ang bagay na ito. Gayunpaman, sino ang maaaring magpanggap bilang bagong emperador? Hindi ba ito masyadong magkatulad? Walang pinagkaiba sa hitsura, at saka gaano katagal nagtago ang kabilang partido dito? Ano ang kanyang layunin? Walang ideya ang karamihan. Bagaman wala akong anumang ebidensya upang patunayan ang pagkakakilanlan ng bagong emperador, alam ko ang mga ugali ng aking anak. Nagkaroon ako ng ilang mga pagdududa noong una, ngunit pagkatapos na isailalim sa pag-aresto sa bahay, sigurado akong tiyak na hindi ko anak ang nakaupo sa trono. May lumabas upang gayahin ang aking anak. Sabi ng matandang emperador. Nagulat ang lahat sa sinabi ng matandang emperador. For a moment, walang nagsalita. May nagmukhang emperador nila. Ito ay hindi maisip. Gayunpaman, ang kabilang partido ay tila nagtagumpay. Ngayon, siya na ang naging kanilang bagong emperador. Galit na galit din ang matandang emperador. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang gayahin ng kabilang partido ang kanyang emperor. Naisip pa niya na ang panganay niyang anak ang pinatay ng nakakahiyang impersonator na iyon. Kaya naman, sa pagkakataong ito, hindi lang niya gustong bawiin ang trono, kundi gusto rin niyang ipaghiganti ang kanyang panganay na anak. Dapat niyang bawiin ang trono. Handa kaming dumaan sa tubig at tumapak sa apoy para sa kamahalan. Napagpasyahan na ng ilang tao na tumayo sa panig ng matandang emperador. Handa kaming dumaan sa tubig at tumapak sa apoy para sa kamahalan. Sumunod naman ang iba at lumuhod. Ang mga taong ito ay hindi tanga. Kung sila nga, hindi sana sila inilagay sa isang mahalagang posisyon ng matandang emperador.
Naunawaan nilang lahat na nang magtipon sila rito at nang sabihin sa kanila ng matandang emperador ang kanyang plano, wala na silang ibang pagpipilian. Walang paraan palabas. Ang tanging pagpipilian nila ay ang sundin ang mga ayos ng matandang emperador. Sinabi pa sa kanila ng matandang emperador ang isang pribadong bagay. Obviously, kung hindi sila pumayag, hindi sila makakalabas sa pintong ito. Hindi nila akalain na ang matandang emperor ay mayroon lamang ilang mga pinagkakatiwalaang katulong sa palasyo pagkatapos ng pagiging emperador sa loob ng maraming taon. Kung mayroon silang ibang iniisip, hindi nila mabubuhay ang nakaraan ngayon. Bukod dito, hindi sila maaaring magpanggap na sumama sa plano ng matandang emperador at palihim na magsumbong sa kanya. Una sa lahat, hindi man sila pinaniwalaan ng bagong emperador, ano? Kung magtagumpay ang plano ng matandang emperador, mamamatay sila. Kung mabaygo ang plano ng matandang emperor, hindi sila ilalagay sa isang mahalagang posisyon ng bagong emperador. Sila ang mga tao ng matandang emperador sa simula. Bukod dito, pinagtaksilan nila ang matandang emperador. Manggahas ba ang bagong emperador na gamitin ang mga taong ito na may kasaysayan ng pagkakanulo? Sa makatuwid, dahil wala silang pagpipilian, alam nila kung paano ipahayag ang kanilang paninindigan. Kabanata 2658. Labis na nasisiyahan ng matandang emperador sa ugali ng mga taong ito. Kahit na ang mga taong ito ay hindi nagkusa na minindigan sa kanyang panig, siya ay may tiwala na maaari niyang pilitin silang tumayo sa kanyang panig. Gayunpaman, mas mabuti pa rin ito kaysa sa mga taong ito ang magkusa na minindigan sa kanyang panig. At hindi mali ang hula ng mga taong ito. Sa palasyo, maliban sa kanila, ang matandang emperador ay may mga pinagkakatiwalaang tao. Ang mga taong ito ay napakahusay na nakatago at hindi alam ng mga ordinaryong tao ang tungkol sa kanila. Sila ang mga trump card ng matandang emperador, at ang mga taong ito sa harap niya ay nasa gilid niya sa ibabaw. Natural, hahanapin niya muna silang mapag-usapan. At sa katunayan, mas madali para sa kanila na tumayo sa kanyang tabi. Dahil ang lahat ay sumang-ayon, ang matandang emperador ay hindi na nag-aksaya pa ng oras. Alam niyang napakalakas ng kasalukuyang unang prinsipe, tsaka parang may mga eksperto sa paligid niya. Kaya naman, kung gusto nilang agawin ang trono, kailangan nilang magkaroon ng detalyado at maayos na plano. Kung hindi, hindi sila magtatagumpay. At ang dahilan kung bakit gustong kumilos ng matandang emperador sa lalong madaling panahon ay sa pamamagitan ng sarili niyang mga channel ng impormasyon. Alam na niya na ang hukbo ng Yuanfeng country ay natalo ang mga kolyadong puwersa ng ibang mga bansa sa ilang. Bukod dito, sinimulan na nilang tambangan ang hukbo ng Fengzhou country. Bukod dito, ilang beses na talaga silang nagtagumpay. Pagkatapos noon, hindi na kumalat ang detalyadong balita. Gayunpaman, mula sa balitang ito, makikita na medyo mataas ang combat power ng elite troops. Hindi magiging napakahirap na manalo sa mga susunod na laban. At kapag pinag-isa ng bagong emperador ang labas ng Great Pass, ang kanyang reputasyon ay aabot sa isang hindi pa nagagawang taas. Sa oras na iyon, ang mga ministro at ang mga tao sa hukuman ay susuportahan ang bagong emperador. At siya, ang matandang emperador, ay malilimutan ng napakabilis. Noong panahong iyon, kung gusto niyang agawin muli ang trono, mas kakaunti pa ang sumusuporta sa kanya. Ito ay magiging mas mahirap kaysa ngayon. Pipigilan din siya ng mga ministro sa korte. Kaya naman, hindi na siya makapaghintay pa. Siyempre, mayroon ding sariling mga kadahilanan sa kalusugan. Sa simula, ang katawan ng matandang emperador ay talagang nasa bingit ng pagbagsak. Gayunpaman, ang imperial na manggagamot na gumamot sa kanya ay nakahanap ng lokal na race eta na pansamantalang nagpapatatag ng kanyang kalagayan upang hindi siya mamatay kaagad. Siyempre, imposibleng ganap siyang pagalingin. Gayunpaman, hindi magiging problema para sa kanya ang mabuhay ng 1 taon o higit pa. Naniniwala ang matandang emperador na sa dagdag na taon na ito, mapapatatag niya ang sitwasyon sa bansa. Kasabay nito, maaari siyang maglagay ng magandang pundasyon para sa susunod na emperador at gumawa ng mga pagsasaayos para sa follow-up. Alam namin kung ano ang inaalala mo. Huwag kang mag-alala, gumaling na ang katawan natin. Wala nang magiging problema. Alam din ng matandang emperador na ang lahat ng naruroon ay nag-aalala sa kanyang kalusugan. Para mapanatag sila, pinili ng matandang emperador na magsinungaling.
Sa pamamagitan lamang ng pagtiyak sa kanila ay magagawa nila ang kanilang makakaya upang tulungan siya. Higit pa rito, nakapili na ako ng bagong kahalili. Ito ang ika-14 na prinsipe. Ika-14 na prinsipe, yung 6 na taong gulang na bata. Nagulat ang lahat, hindi nila inaasahan na nakapaghanda na ang matandang emperador. Pinili pa niya ang kanyang kahalili. Bukod dito, pumili siya ng isang 6 na taong gulang na bata. Gayunpaman, kapag naisip ito ng lahat, nadama nila na ito ay normal. Ang ikalawang prinsipe ay patay na, at ang unang prinsipe ay maaaring napatay na rin. Kung nais ng matandang emperador na pumili ng kahalili, maaari lamang siyang pumili sa mga nakababatang prinsipe. Ang matandang emperador ay nagkaroon ng maraming anak na babae, ngunit hindi gaanong mga anak na lalaki. Ang ilan sa kanila ay namatay ng bata pa. Sa makatuwid, ang pinakaangkop ay ang ika-14 na prinsipe, ang 6 na taong gulang na bata. Sa hinaharap, lahat kayo ay magiging mga pinagkakatiwalaang aide ng bagong emperor. Umaasa ako na lahat kayo ay maayos na matulungan ng bagong emperor at matulungan siyang pamahalaan ng bansang ito, sabi ng matandang emperor. Nang marinig ang mga salita ng matandang emperador, mas nasasabik ang lahat. Kailangang malaman ng isa na ang bagong emperador ay 6 na taong gulang lamang na bata. Kung inayos ng matandang emperor na sila ay maging mga pinagkakatiwalaang aide ng bagong emperor, hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi nila direktang makokontrol ang bansang ito? Pagkatapos ng lahat, ano ang malalaman ng isang 6 na taong gulang na bata? Hindi ba kung ano man ang sinabi nila? Kung ikukumpara sa bagong emperador, ang isang 6 na taong gulang na bata ay malinaw na mas madaling kontrolin. Hanggat matagumpay na umakyat sa trono ang mga batang prinsipeng iyon, sino sa buong bansa ang maglalakas loob na suwayin sila? Sa panahong iyon, magagawa na nila ang anumang gusto nila. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa prospect? Talagang hindi namin bibiguin ang kamahalan. Sabay-sabay na sabi ng lahat. Hindi nila maitago ang saya sa kanilang mga mukha. Natural na alam ng matandang emperador ang kanilang iniisip, ngunit wala siyang pakialam. Ngumisi pa siya sa puso niya. Ang mga taong ito ay kasangkapan lamang para mabawi niya ang trono. Tungkol naman sa mga pinagkakatiwalaang katulong ng bagong emperador, mayroon siyang ibang mga plano. Ang mga taong ito ay hindi magiging mga taong ito. Kapag ang mga taong ito ay hindi nakapakipakinabang, oras na para sila ay mamatay. Siyempre, napakakapakipakinabang pa rin nila ngayon. Ang matandang emperador ay hindi makikipaglaban sa kanila sa oras na ito. Sa katunayan, sinadya niyang sabihin ang mga salitang iyon ngayon lang para suportahan siya ng mga taong ito nang walang pag-aalinlangan. Kung tutuusin, ang pagsuporta sa kanya ay pagtulong din sa kanila. Mabuti, napakabuti. Ngumiti ang matandang emperador. Dapat maging confidential ang usapin ngayon. I will tell you the details of the plan later. Pagbalik mo, ipunan mo ang mga taong mapagkakatiwalaan mo. The more people you have, the better. Siyempre, the prerequisite is that it must be kept a secret. If this matter is leaked, I don't need to say anything. You should understand, right? Oo, sumagot ang lahat. Siyempre, alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila kapag nalik ang bagay na ito at nalaman ng bagong emperor. Sa panahong iyon, kamatayan ang magiging pinakamagaan na parusa. Malamang na mas masahol pa sa kamatayan ang kanilang dadanasin. At saka, kung ang balita ay malik, tiyak na mabibigo ang kanilang plano. Pagkatapos, mawawala ang kanilang kinabukasan. Sa makatuwid, nakapagdesisyon na sila. Ang usapin ngayon ay hindi mailalabas sa labas ng mundo. Kung tungkol sa paghahanap ng mga mapagkakatiwalaang tao na tutulong sa pagsasakatuparan ng planong ito, maingat din nilang isasaalang-alang ito. Habang ang matandang emperor ay nagbabalak na mabawi ang trono, ang bagong emperor at Huangfeng ay nag-oorganisa ng hukbo sa labas ng pass. Kasabay nito, isa-isa nilang sinasakop ang ibang mga bansa. Ang mga maharlikang pamilya ng mga bansang ito, pagkatapos ng gayong panahon ng pagpapahinga, ay nakapagpadala na ng malaking halaga ng kayamanan. Ang ilan sa mga maharlikang pamilya ay tuluyan ng umalis. Hindi na nila gusto ang empty shell country dahil alam nila na kahit gusto nila, hindi nila ito kayang itago. Gayunpaman, naisip nila na sila ay umalis ng mabilis at tahimik. Hindi alam ng hukbo ng Yuanfeng country ang tungkol dito.
Sa katunayan, ang hindi nila alam ay na-target na sila ng mga taong ipinadala ni Huang Feng. Wala ni isa sa kanila ang nalantad. Matapos talunin ni Huang Feng ang iba't ibang hukbo ng Wind Absolute Country, sa wakas ay mapalaya na niya ang kanyang mga kamay upang harapin ang ibang mga bansa. Ang mga maharlikang pamilyang iyon na tumakas na sa malayo at ang kanilang nakatagong kayamanan ay isa-isang natagpuan ni Huang Feng. Walang nakaligtas. Kabanata 2659. Hindi masama ang ani sa pagkakataong ito. Si Huang Feng ay nakinig sa balitang iniulat ng kanyang mga nasasakupan, at ang kanyang mukha ay hindi maiwasang magpakita ng masayang ekspresyon. Sa una, naisip niya na ang mga bansa sa labas ng Great Pass ay napakahirap, at ang kanilang mga maharlikang pamilya ay hindi magkakaroon ng labis na pera. Gayunpaman, nang matagpuan ang kayamanan, nagulat si Huang Feng sa mga estatistika. Ang bilang na ito ay hindi maliit. Masasabing nalampasan nito ang inaasahan ni Huang Feng. Higit pa ito sa inaasahan niya. Tila ang mga mahihirap na tao sa labas ng Great Pass ay mga ordinaryong tao lamang. Ang mga maharlikang pamilya ng mga bansang iyon ay hindi mahirap. Siyempre, ang mga bagay na ito ay mura na kay Huang Feng. Hindi lamang ang pera na ito ay nakabawi sa perang ginastos sa pagpapalit ng mga elite na sundalo, mayroon ding maraming sobra. Sa pagkalkula nito, nakipaglaban si Huang Feng sa digmaang ito, hindi lamang siya ay hindi gumastos ng anumang pera, ngunit siya rin ay kumita ng pera. Hindi nakakagulat na maraming tao ang gustong magsimula ng mga digmaan at kumita ng pera mula sa mga digmaan. Napabuntong hininga si Huang Feng. Matapos masakop ang mga bansang ito, ang tanging kalaban sa labas ng Great Pass ay ang Wind Absolute Country. Iyon na ang huling kalaban nila. Bukod dito, dapat ay nakatanggap na ng balita ang Wind Absolute Country dito at dapat ay nagsimula ng maghanda. Sa makatuwid, si Huang Feng at ang iba ay nakahanda na magpahinga at muling ayusin bago salakayin ang Wind Absolute Country. Gusto nilang ibagsak ang Wind Absolute Country ng sabay-sabay. Si Huang Feng at ang pupi na emperador ay hindi nagmamadaling salakayin ang Wind Absolute Country dahil, sa maikling panahon, nasakop na nila ang isang malaking halaga ng lupain at nag-recruit din ng maraming bihag. Marami rin silang nakolektang pera. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng oras upang matuno. Kung hindi, napaka-posible na kapag inatake nila ang Wind Absolute Country, may maglalaro ng ilang trick at backstab si Huang Feng at ang iba pa. Sa makatuwid, pagkatapos ayusin ni Huang Feng at ng pupi na emperador ang ilang mga tao na sakupin ng ibang mga bansa, nagdala sila ng malaking halaga ng kayamanan at mga bihag pabalik sa Great Pass. Sa pagsasalita nito, hindi nagtagal pagkatapos umakyat sa trono ang bagong emperador, pinangunahan niya ang kanyang mga tropa na salakayin ang mga kalyadong puwersa ng ibang mga bansa. Wala siyang panahon para patatagin ang sitwasyon sa bansa. Sa pagkakataong ito, bumalik siya na may malaking tagumpay upang mapataas ang prestihiyo ng bagong emperador, upang maging mas matatag ang pamamahala ng pupi na emperador sa bansang Yuanfeng. Nang ibalik ni Huang Feng at ng Puppet Emperor ang malaking hukbo at ilang mahahalagang bilanggo sa Yuanfeng country, kumalat na ang balita ng kanilang dakilang tagumpay. Alam ng matandang emperador sa Yuanfeng country ang tungkol sa bagay na ito, alam din ng Wind Absolute Country ang tungkol sa bagay na ito, at maging ang Great Lu Dynasty ay alam din ang tungkol sa bagay na ito. Ang Great Lu Dynasty ay nagbigay pa rin ng malaking kahalagahan sa sitwasyon sa labas ng pass. Pagkatapos ng lahat, sila ay binubuli ng Wind Absolute Country sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naabot na nila ang isang kasunduan sa tigil putukan sa Wind Absolute Country. Siyempre, kailangan nilang maunawaan ang sitwasyon sa labas ng pass, kung sakaling ang Wind Absolute Country ay biglang lumabag sa kasunduan at atakihin sila. Gayunpaman, orihinal na nakatuon ang Great Lu Dynasty sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa Wind Absolute Country, ngunit hindi nila inaasahan na makakuha ng impormasyon tungkol sa Yuanfeng Country. Laking gulat din nila sa bagay na ito. Bago ang dakilang dinastiyang Lu, hindi nila kailanman sineseryoso ang Yuanfeng Country. Paano ito biglang naging pinakamalakas na bansa sa labas ng pass? Kahit na ang malakas na Wind Absolute Country ay hindi nila katugma. Ito ay sobrang hindi maisip. Gayunpaman, isa rin itong pagkakataon para sa dakilang dinastiyang Lu. Sila ay nakikipaglaban sa Wind Absolute Country sa loob ng maraming taon,
At ang kanilang relasyon sa Wind Absolute Country ang pinakamasama. Hindi sila nagkaroon ng maraming salungatan sa ibang mga bansa, lalo na ang mahinang Yuanfeng Country. Bago ito, hindi man lang nagkaroon ng maraming hidwaan ang dalawang bansa. Ngayong biglang bumangon ang Yuanfeng Country, sa Great Lu Dynasty, baka magkaroon pa sila ng isa pang kakampi. Sa kasong iyon, hindi nila kailangang matakot sa Wind Absolute Country. Sa makatuwid, pagkatapos ng balitang ito, nagpadala sila ng mga tao upang makipag-ugnayan sa emperador ng Yuanfeng Country, umaasa na ang dalawang bansa ay maaaring magkaroon ng kasunduan. Siyempre, hindi rin nang ahas ang Great Lu Dynasty na ibaba ang kanilang bantay. Sino ang nakakaalam kung ang Yuanfeng Country na biglang bumangon ay ang susunod na Wind Absolute Country? Pagkatapos ng lahat, ang Yuanfeng Country ay isa ring bansa sa labas ng pass. Sa mga tao ng dakilang dinastiyang Lu, ang mga hindi kapareho ng lahi ay tiyak na magkakaroon ng iba't ibang intensyon. Ang Yuanfeng Country ay hindi rin gaanong mapagkakatiwalaan. Sa makatuwid, nang magpadala sila ng sugo sa Yuanfeng Country upang ihatid ang mabuting kalooban ng emperador, ang dakilang Lu Dynasty ay nagbabantay din laban sa Yuanfeng Country upang pigilan sila sa palihim na pag-atake. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang biglaang pagtaas ng Yuanfeng Country ay isang magandang bagay para sa Great Lu Dynasty. Ang Wind Absolute Country ay hindi uupo at panoorin ang pagtaas ng Yuanfeng Country. Bukod dito, natalo lang sila ng Yuanfeng Country. Tiyak na magkakaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang bansa. At ito ay isang pagkakataon para sa dakilang dinastiyang Lu. Mas mainam kung maglaban ang dalawang bansa hanggang sa magdusa ang magkabilang panig. Pagkatapos, ang dakilang dinastiyang Lu ay magkakaroon ng higit pang mga pagkakataon upang umunlad at kahit na samantalahin ang sitwasyon upang makakuha ng higit pang mga pagkakataon. Kung ikukumpara sa mahinahong reaksyon ng Great Lu Dynasty, ang mga tao sa Yuanfeng Country at Wind Absolute Country ay labis na nabigla sa balitang kanilang natanggap. Maging ang mga tao ng Yuanfeng State o Fengzhou State, hindi nila inaasahan na ang hukbo na pinamumunuan ng bagong emperor ng Yuanfeng State ay makakamit ang ganoong resulta sa kagubatan. Dati, natalo na nila ang mga kalyadong puwersa ng Chen Yuan State at iba pang mga bansa, na nakakagulat na. At ngayon, natalo na nila ang iba't ibang hukbo ng Fengzhou State. Kahit na may dahilan para dito sa Fengzhou State, ngunit ang emperor ng Yuanfeng State ay nakatuklas ng puntong ito at nagamit ito ng husto, na napakabihirang na. Bago ito, walang mag-aakalang magagawa ito ng bagong emperador ng Yuanfeng State. Ang matandang emperador ng Yuanfeng Country ay nasa isang masalimuot na kalagayan ngayon. Sa kanyang buhay, nais niyang paunlarin ang Yuanfeng Country at gawin itong isang malakas na bansa sa labas ng Great Pass. Gayunpaman, hindi niya ito nagawa. Hanggang sa nagbitiw siya, ang Yuanfeng Country pa rin ang pinakamahinang bansa sa labas ng Great Pass. Maaari lamang silang mabuli sa labas ng Great Pass. Gayunpaman, ginawa ito ng bagong emperador na kanyang itinalaga, at ginawa ito ng maganda. Ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Ang Yuanfeng Country ay hindi lamang isang malakas na bansa sa labas ng Great Pass ngayon. Matapos talunin ang Wind Absolute Country, na nakaranas na ng matinding pagkatalo, maaari nilang pag-isahin ang Great Pass. Ito ay isang bagay na hindi nagawa ng napakaraming bansa sa labas ng Great Pass sa loob ng maraming taon. Ito ay sapat na upang maitala sa mga aklat ng kasaysayan. Ang Yuanfeng Country ay magiging malakas din ng walang uliran. Kung ang bagong emperador na ito ay ang kanyang anak, siya ay magiging napakasaya at ipinagmamalaki. Gayunpaman, malinaw na ang bagong emperador na ito ay hindi. Alam na alam niya ang kakayahan ng kanyang anak. Tiyak na hindi niya makakamit ang antas na ito. Kaya naman, napakakomplikado ng kanyang damdamin sa sandaling ito. Gayunpaman, pinalakas nito ang kanyang pagnanais na agawin muli ang trono mula sa mga kamay ng bagong emperador na ito. Ngayon, napakaganda ng sitwasyon. Hanggat inagaw niya ang trono pabalik, pagkatapos, pakiramdam niya ay tiyak na magagawa niyang talunin ang kasalukuyang Wind Absolute Country. Sa oras na iyon, kukumpletuhin ng Yuanfeng Country ang pagkakaisa ng Outer Pass sa kanyang mga kamay at magiging makapangyarihan. Matutupad din ang hiling niya ng maraming taon. Kabanata 2660. Ang matandang emperador ay labis na nasa sabik.
Kung matagumpay niyang maibabalik ang trono, siya ang maitatala sa mga aklat ng kasaysayan pagkatapos niyang pag-isahin ang Outer Pass. Sa oras na iyon, kahit na siya ay namatay, siya ay makakapagpahinga sa kapayapaan. Siyempre, kasabay nito, napagtanto din ng matandang emperador na talagang hindi simple ang bagong emperador. Kung hindi, hindi niya magagawang talunin ang napakaraming malalakas na kaaway na magkakasunod. Sa makatuwid, tiyak na hindi isang simpleng bagay ang bawiin ang trono mula sa kanya. Bukod dito, nagkaroon lamang ng isang pagkakataon. Kapag nabigo siya, hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Sa makatuwid, ang plano na ginawa niya ay kailangang maging perpekto. Dahil dito, tinipon ng matandang emperador ang kanyang mga nasasakupan upang muling pag-usapan upang matiyak na ang kanyang plano ay walang kaparirikan. Sa kabilang panig, ang matandang emperor ng Fengzhou country ay nabigla rin nang matanggap niya ang balita na ang kanyang mga tropa ay sunod-sunod na natalo. Nang bumalik ang balita ng pagkatalo ng Fourth Prince, hindi ito sineseryoso ng matandang emperador ng Fengzhou country. Alam niya na ang kanyang ikaapat na anak na lalaki ay hindi gaanong alam tungkol sa mga gawaing militar at mahilig pamuna sa iba. Kaya naman, posibleng mauwi ito sa pagkatalo ng hukbo. Gayunpaman, nang makatakas ang ikaapat na prinsipe, sinabi niya na ang hukbo ng Yuanfeng country ay napakalakas at hindi magagapi. Gayunpaman, hindi maraming tao ang naniwala sa kanya, kabilang ang matandang emperador. Nadama ng lahat na ang ikaapat na prinsipe ay naghahanap lamang ng mga dahilan para sa kanyang pagkabigo. Paano magiging napakalakas ng hukbo ng Yuanfeng country? Kaya naman, nais ng ikaapat na prinsipe na bumalik muna sa kanyang bansa upang makuha ang suporta ng iba pang mga general. Sa simula, hindi ito masyadong makinis. Gayunpaman, nang ang balita ng iba pang mga prinsipe ay sunod-sunod na dumating, ang mga tao sa Fengzhou country ay nagulat nang malaman na ang ikaapat na prinsipe ay hindi nagsisinungaling. Ang Yuanfeng country ay talagang malakas. Higit pa rito, ito ay mas malakas. Kung isa o dalawang hukbo lang ang matatalo, baka isipin na lang ng lahat na problema ng mga prinsipe mismo. Gayunpaman, ngayon na ang lahat ng mga hukbo ay nabigo at ang ilang mga prinsipe ay napatay pa sa labanan, ang bagay na ito ay seryoso. Wala nang nag-alinlangan sa lakas ng Yuanfeng country. Hindi man nila matanggap ang katotohanan ito sa kanilang mga puso, alam ng lahat na ito na ang katotohanan. Kung tutuusin, mayroon ding mga kilalang general sa hukbo na sumunod sa mga prinsipe. Kahit isa o dalawang prinsipe ang magdulot ng kaguluhan, hindi papayag ang mga general na iyon na gawin ng mga prinsipe ang kanilang gusto. Higit pa rito, sa isang sitwasyon kung saan may mga karanasang general sa hukbo, natalo pa rin sila. Higit pa rito, sila ay natalo ng malungkot. Dahil dito, walang pagpipilian ng mga tao kundi tanggapin na ang bansa ng Yuanfeng ay talagang makapangyarihan. Sa panahong ito, muling pinahahalagahan ang ikaapat na prinsipe sa bansa. Siya ang unang bumalik at nakipagpulong sa mga general na nauna nang nanatili sa bansa. Maganda ang impresyon niya sa kanila. Bilang karagdagan, pamilyar na pamilyar siya sa sitwasyon ng hukbo ng Yuanfeng country. Sa relatibong pagsasalita, ang kanyang hukbo ang may pinakamaraming nakaligtas. Ilang prinsipe pa nga ang nawalan ng buhay. Kung ikukumpara, medyo magaling pa rin ang Fourth Prince. Sa ganitong paraan, dumami ang mga taong sumusuporta sa ikaapat na prinsipe. Ito ang nagpasaya sa ikaapat na prinsipe. Siyempre, habang nasa harapan niya ang Yuanfeng country, hindi siya nang ahas na maging masyadong kampante. Mabilis lang siyang makapag-recruit ng mga talento at tropa para paghandaan ang paparating na labanan. Hanggat natalo niya ang Yuanfeng country sa paparating na labanan, kung gayon siya ang aakyat sa trono. Para sa ikaapat na prinsipe, talagang hindi siya kumbinsido tungkol sa kanyang nakaraang pagkatalo sa Yuanfeng country. Pakiramdam niya ay dahil sa tinambangan siya ng Yuanfeng country. Higit pa rito, ang kanilang buong hukbo ay pagod sa oras na iyon, na humantong sa kanilang pagkatalo. Gayunpaman, ang susunod na labanan ay magiging iba. Ang Yuanfeng country, na naging mas malakas, ay tiyak na darating upang salakayin ang Wind country. Kailangan lang nilang ipagtanggol. Gaano man kalakas ang kanilang depensa, sa pagkakataong ito, hindi sila magiging pabaya. Hindi nila lalabanan ng hukbo ng Yuanfeng country kapag sila ay pagod na pagod.
Tiwala ang ikaapat na prinsipe na kaya niyang talunin ang hukbo ng Yuanfeng country sa pagkakataong ito. Siyempre, bago iyon, kailangan niyang magtipon ng maraming tropa hanggat maaari. Sa ganoong paraan, mas magkakaroon siya ng kumpiyansa. Sa pagkakataong ito, sinuportahan ng matandang emperador ng Wind Absolute Country ang ikaapat na prinsipe. Hindi niya inaasahan na ang Yuanfeng country ay biglang magiging napakalakas. Ito ay wala sa kanyang inaasahan. Medyo kinakabahan siya ngayon. Alam din niya na ang mga tao sa Yuanfeng country ay tiyak na darating upang salakayin ang Wind Absolute country. Sa oras na iyon, hindi lang ang hukbo ng Yuanfeng country. Dati nilang natalo ang lahat ng bansa sa labas ng pass, kaya siguradong marami silang mahuhuli na bihag. Kapag umatake ang Yuanfeng country, tiyak na pagkatapos nilang maging handa. Sa oras na iyon, ang lakas ng Yuanfeng country ay bubuti ng husto. Mas magiging mahirap para sa Wind Absolute country na manalo. Alam ng matandang emperor ng Wind country na ang susunod na darating ay isang pagsubok para sa Wind country. Ang kanilang lakas ay dumanas na ng malaking pagkawala. Ang lahat ng tropa ay natalo. Ang bilang ng mga tropang nakatakas ay hindi marami. Sa oras na ito, kung ipakalat nila ang kanilang mga tropa, hindi ito magiging kapaki-pakinabang para sa Wind country. Sa makatuwid, alam ng matandang emperador na kontrolado ng ikaapat na prinsipe ang lahat ng hukbo sa bansa. Kung ganoon, ang buong kapangyarihan ng bansa ay magkakasama. Sa pagpigil ng matandang emperor sa ikaapat na prinsipe mula sa likuran, ang ikaapat na prinsipe ay hindi maglalakas loob na manggulo. Kung ganoon, magkakaroon sila ng mas mataas na tsansa na manalo laban sa Yuanfeng country. Hindi alam ni Huang Feng at ng Puppet Emperor ang reaksyon ng labas ng mundo sa balitang ito. Gayunpaman, maaari nilang hulaan kung ano ang magiging reaksyon ng labas ng mundo. Gayunpaman, wala silang pakialam, lalo na si Huang Feng. Siya ay nanalo ng hindi mabilang na mga laban sa ibang mga espasyo. Bakit niya ito pakialam? Ngayon, ang dapat gawin nilang dalawa ay muling ayusin ang kanilang mga tropa at salakayin ang Wind country gamit ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihang panlaban. Bukod dito, kung hindi nila haharapin ang napakaraming mga bilanggo at mahahalagang bagay sa oras, ito ay magiging isang nakatagong panganib. Kaya naman, nakabalik na silang dalawa sa Yuanfeng country. Nang dumating ang mga tropa sa kabisera ng Yuanfeng country, kusang lumabas ang mga mamamayan sa lungsod upang salubungin sila. Bakas sa mukha ng lahat ang saya at pagmamalaki. Noong nakaraan, ang Yuanfeng country ay palaging ang pinakamahinang bansa sa labas ng Great Pass. Hindi nila maitaas ang kanilang ulo sa harap ng ibang bansa at mabuli lang ng ibang bansa. Gayunpaman, wala sa kanila ang mag-aakalang ang kanilang bagong emperador, nakakaakyat lang sa trono, ay talagang magdudulot ng napakalaking pagbabago sa kanilang bansa. Sunod-sunod niyang natalo si Chen Yuanguo at ang mga kolyadong puwersa ng ibang bansa. Ngayon, kahit na ang pinakamalakas na bansa sa labas ng pass, ang Wind Absolute country, ay natalo. Ito ay talagang isang kasiyasang sorpresa. Sa panahong ito, naramdaman ng mga mamamayan ng Yuanfeng country na parang nabubuhay sila sa isang panaginip. Kaya naman, sinuportahan nila ang bagong emperador mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso.